Hello! Hello guys! Good morning! Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa lahat ng mga mommies all over the world. Good morning, good afternoon, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. Kung nasaan man kayong sulok ng mundo, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at magandang kalusugan. Ayan. Ito po pala si Mami Rosha, ang inyong lingkod dito sa South Korea. Ayan. Ito po si Mami Rosha. 안녕하세요, 여러분. Mami Rosha 이라고 합니다. 반갑습니다. Ayan. Dahil morning na morning, nais ko lamang pong magbigay ng konting tips para po sa mga mommies na nakatira po dito sa South Korea. Tips po para sa selebrasyon na aming gagampanan ngayong araw or ngayong linggo dahil mahabang holiday po ito. Started po siya ngayong September 28 hanggang October 3. So, ayan mga mamshi, ready na ba kayo? Kasi ako, hindi pa. Ayan. Ayan, ready na po. Of course, ready na po ako dahil early in the morning, 5 a.m. pa lang, gumising na po ako. Ginawa ko na po yung mga trabaho ko. Katulad ng paglalaba, paglilinis ng kusina, pag-iimpake, paglilinis ng bahay. Nagawa ko na po siya lahat. Kasi, ang gusto ko, pagbalik ko dito, hihilata na lang ako. Alam niyo ba kung bakit? Dahil, alam nyo na yan, yung mga matatagal na dito sa Korea, alam na nila yan kung ano yung gagawin nila doon. So, this tips is for, for mga baguhan, mga baguhan. So, yung mga baguhan na hindi nila kasama yung kanilang biyanan sa kanilang pamamahay, ayan, wag po kayong mahiya na makipag-communicate sa kanila. Wag po kayong mahiyang magtanong. Tsaka, lagi po ninyong isipin na pamilya po ninyo yon na dapat ninyong pakisamahan. Ayan. Dapat, ganun lang. Good vibes lang. Wag yung bad vibes. Kasi, baka mabigat yung loob mo pag nagsalo-salo kayo. Parang hindi ka makahinga. Alam mo yon. Hindi maganda yon sa atin. Kaya, dapat, ganun. So, sa mga mommies na kagaya ko, ayan, alam na nila yan kung ano yung gagawin nila. So, ako, early in the morning, gusto ko lamang i-share sa inyo na excited ako. 5 a.m. pa lang gumising na ako, trinabaho ko na lahat dahil alam ko sa pagpunta ko doon sa bahay ng aking biyanan, alam ko na ang responsibilidad ay nasa akin. So, kailangan kong magluto doon, kailangan kong tumulong, lahat ng mga gawaing bahay, dapat ako. Kasi ako lang din yung in-laws doon eh. Ako lang yung girl doon. So, wala. Small family lang naman kami. At saka, hindi naman maramihan kaming maghanda. So, kailangan lang iraos namin yung tinatawag na chusoknal. So, chusoknal, it means po nun ay pasasalamat sa mga produkto na inaani kada taon dito sa South Korea. Mga produktong prutas, mga bigas, lahat-lahat. So, it's a traditional celebration ng mga Koreans. So, kailangan kami na mga in-laws na nakaasawa ng Korean, kailangan mag-celebrate din. Gayahin din namin yung ganong mga aktibidades na ginagawa nila. So, importante talaga na kapag nandoon ka na sa celebration na yon, importante talaga yung observation. Mag-observe ka. Tingnan mo kung paano sila gumawa. Tingnan mo kung ano yung steps na kanilang step by step na kanilang ginagawa para matuto ka kaagad. So, tayong mga girls, tayong mga Myunori, fighting dahil ang isa lang naman na ayaw ko sa gawaing ito is yung makita kong nakaupo lamang yung mga lalaki. Ayun, para silang hari, no? Di ba napansin ninyo, yung mga boys, walang trabaho. Tayong mga babae, bising-bising magluto doon, bising-bising mag-asikaso, bising-bising sa mga bata. Pero yung mga
husband natin and mga brothers and something mga kalulungan, wala silang trabaho. Nagawa pa nilang mag-spa, magawa pa nilang magmugyuktang, 'di ba? Pag ganung mga tapos uuwi sila doon sa bahay, mag-aano na lang, magpe-pray na lang. So nakakagigil pag ganun. Pero okay lang, at least it's a part or tradition na yan nila. So hindi natin mapapalitan 'yon dahil gawain talaga yan nila. So, sumunod na lang tayo bilang membro ng kanilang pamilya, di ba? So, next is yung this Chuseok Nal, hindi lamang po siya para sa pasasalamat sa mga produkto. So, ginagawa din po siya para sa mga pag-alala sa mga taong yumaong na membro ng inyong pamilya. Para siyang undas, para siyang araw ng mga patay. So, Chuseok Day, hindi lamang siya isang celebration, kundi dalawang celebration po ang magaganap noon. Kaya yung handaan nila is yung iba, yung maraming member ng pamilya nila, parang piyesta. Parang piyesta yung ilalatag nila sa kanilang mesa dahil marami silang kakain. Marami silang inaalala ng mga yumaong membro ng kanilang pamilya. At saka malaki yung membro ng pamilya nila. So super busy talaga. So yung mga masiswerte na mga in-laws na napasama sa malaking membro ng pamilya, laban po sa iyo, Ma'am Shi. Sana'y makaya mo yung araw ng araw ng pagprito-prito, araw ng paghuhugas, araw ng pagtuwad-tuwad doon. Ayan. Pero it's a bless kasi kapag natuto ka at saka kapag na-maintain ninyo yung ganitong tradisyon, it means maganda yung samahan ng inyong mga pamilya. Maganda yung mga pakikitungo, maganda yung mga trato, 'di ba? Yung trato nila, magaan sa loob yung bawat membro ng pamilya mo. Magaan sa loob, yung walang chismis, ganon, walang mga issue, ganon. So, dapat makisama tayo para maiwasan natin yung mga negative comments nila tungkol sa atin. So, yan lamang mga mamshi. Sana'y always strong lang tayo. Ayan. Thank you so much for your watching. Don't forget to subscribe and like my small channel. Ayan. Para po sa mga manonood nito, pasensya na po kayo kasi hindi po ako marunong mag-edit. Direct upload lang po ako. At saka yung language ko po is hindi ko rin po maintindihan kasi nai-stress po ako. Kailangan ko bang magbisaya? Ilonggo po kasi ako, Ilongga ako. So, reviving in Bisaya language ako. And then, minsan nag-i-English, minsan pero mostly Korean talaga ako. So, nahirapan talaga akong mag-Tagalog. So, this is my starting video. Sana po guys, supportaran ninyo ako dahil marami pa po akong video tips na ibibigay po sa inyo tungkol po sa bilang in-laws dito sa South Korea. Ayan, thank you so much and have a good day. Thank you everyone. This is Mami Rosha again. 여러분, 안녕히 계세요.